So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, no? So andito na naman po tayo sa aking mahiwagang couch kasi wala po tayong live stream ng 2 araw. Kasi busy po tayo, no? Habang pinapanood ko si Kuya JDB. Yan. So kaibigan po natin yan. Marami tayong kaibigan na vlogger, okay? So yun mga ka-Streetwise, no? So habang pinapanood ko po yung mga vlogger po na kakilala natin at kaibigan natin, okay. Bigla akong nakita tong video ni Lenny Robredo na ipapapanood ko sa inyo mamaya, no? Na ngayon nga po, no, medyo may binabanggit itong video na to ni Lenny Robredo na kung siya nga daw po ay tumanggap ng maliit na budget at ito rin yung kakaharapin po ni Sara Duterte sa 2025 kasi nga hindi siya umattend ng budget hearing, di ba? So bukod dito mga kababayan, no, may halo pang pambabastos. Di ba? May halo pang pambabastos at ito po ay nanggaling mismo kay Duterte, kay Digong. Okay? At bukod dyan mga kababayan, no, alam naman po natin na natatanggalan po ng budget si Sara Duterte, malaki po yung chance, no, na itong mga satellite office ni Sara Duterte ay posible pong mapasarado. Okay? So pag-usapan natin yan mga kababayan, no. So ito naka-ready na yan dito. Okay? So, una mga kababayan, puntahan muna natin para makuha na natin yung narrative na content na to, no? So, ito, nakuha ko to sa GMA News. So, pakita ko sa inyo ngayon, no? So, sabi dito, House panel recommends 1.29 billion cut to OVP proposed 2025 budget. So, kasi mga kababayan, no, ang hinihingi po kasing budget ni Sara Duterte sa 2025 fiscal year ay 2 billion mahigit. 2 billion mahigit. So ngayon, ang gagawin ngayon ng House or ng Congress ay babawasan po ito ng 1.29 billion. So ibig sabihin nito, papalo na lang po ng 700 million yung budget po ni Sara Duterte na parang katulad lang po kay Lenny Robredo. So continue lang natin yung pagbabasa, no? So sabi pa dito, the House of Appropriation panel has recommended a 1.29 billion reduction on Office of the Vice President Sara Duterte's proposed 2 billion budget for 2025. The Committee on Appropriation yesterday recommended, to be exact, 733.1 million pesos, which means a budget cut of 1.29 billion. Sabi po ni Stella Kimbo. Okay. So ngayon mga kababayan, may video dito eh. So panoorin natin to. The DBM proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP. Kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means merong cut of 1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya. And as I had mentioned earlier, for 2 programs, the DSWD-AX program, which is assistance for individuals in crisis situations, and the DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. Yan. So ngayon mga kababayan, no, yung tinanggal po na budget ni Sara Duterte na 1.2 billion po na yan ay ililipat po sa AX at saka sa DOST, no? Kung doon kakamali. Ay nasabi eh. So ngayon mga kababayan, ito. Okay. Ang isa po kasi sa mga reason, no, ito yung gusto kong ipakita sa inyo eh. Okay. Ang isa po sa malaking pinagagastusan po ni Sara Duterte po is yung satellite office niya. So ito, pakita ko sa inyo, no. Ito galing ito mismo sa website ni Sara Duterte sa OVP. So sabi dito, no, the Office of the Vice President Sara Duterte has opened satellite offices all over the country. Ibig sabihin, ng buong Pilipinas po merong satellite office sa Sara Duterte. Kumbaga, yung opisina ng OVP, kinalat niya po sa buong Pilipinas. Okay.
to help people, ito yung palusot niya kung ba't niya ginawa to to help people outside the Metro Manila, particularly those living in remote areas, get easier access to social services. So ngayon, na pinaka-reason daw, sabi ni Sara Duterte, no, kung bakit niya ginawa yung mga ah, satellite office po na yan, is para po sa social services. So pag sinabi mong social services, ang unang pumapasok sa utak natin dito, ayuda. Para sa pamimigay na naman ng ayuda. Mga kababayan po, ang trabaho po na pamimigay po ng ayuda ay galing po ito sa DSWD. Ibig sabihin nun, magkakaroon lang po ng redundancy or duplication yung ginagawa ni Sara Duterte. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ang magiging problema pa dito ni Sara Duterte po, no, pakita ko sa inyo na. Okay. Ito, balita to ng isang araw. Pakita ko na lang ulit. Sabi dito, COA eyes inspection of OVP satellite offices as lawmakers call it a waste of money. So kasi mga kababayan, no, ito yung point dito Kung babawasan po, no, at nabawasan na po, naniniwala akong ito na yung magiging budget ni Sara Duterte, no. Dahil po sa nabawasan po yung budget ni Sara Duterte, sigurado po ako na pati po yung mga ayuda is mababawasan or mawawala na rin po. At syempre mga kababayan, mawawalan na po ng kwenta yung mga satellite office ni Sara Duterte. Kasi ang pinaka-reason kung bakit mayroong satellite office ay para pamimigay po ng ayuda. Nawalan ka na ng budget. So wala ng kwenta yung satellite office mo. So malaki po yung chance na magsarado po yan. At syempre mga kababayan, no, ang isa po sa mga nakita dito, okay natin at least two lawmakers on Tuesday flagged the OVP establishment satellite and extension office over the country with the Commission on Audit announcing they set to inspect the said outpost for validation. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ang sabi dito, no, Zambales Representative Doris Maniki said OVP was spending 53 million annually or over 4 million monthly for this list of 10 satellite and 2 extension offices. So meron pala siyang 12 na satellite office si Sara Duterte. At yan po ay 53 million every month ang nagagastos sa renta pa lang. Renta pa lang mga kababayan. Hindi pa kasama yung kuryente, hindi pa kasama yung manpower. So malaking pera po ang nagagamit, pera ng taong bayan para po sa satellite office. At alam natin mga kababayan, no, na yung satellite office na yung mga streetways, no, ay magagamit po yun sa eleksyon. So much better, no, ngayong wala na pong budget ni Sara Duterte, 700 million na lang, mas maganda po na ipasarado na rin po itong mga satellite office po na to at baka magamit pa po ito sa eleksyon. Diba? Kasi mangyayari yan, ano na yan libreng headquarters na yan Headquarters na, ano ba? Headquarters ng eleksyon na ang gumastos po ay gobyerno, taong bayan. And then mga kababayan, no, dahil nga po dito sa pangyayari po na to, no, nagulantang ngayon ang kampo po ng mga think si Barry Gutierrez. So sabi ni Barry Gutierrez dito, no, Sara Duterte paid more than a month than Leni Robredo paid in a year. O, di ba? Kaya naman pala ayaw matanong tungkol sa budget niya. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi ni Barry Gutierrez dito na mas malaki pa pala yung ginastos ni kasi ito yung binayad po ni Leni Robredo kada buwan, di ba, 4.4 million, then Leni Robredo, 4.4 every month yung binabayad ni Sara Duterte sa kanyang opisina, and then 4.1 million lang kay Leni Robredo sa loob ng isang taon. So, ganyan po kagastadora at ganyan din po kakati ang kamay ni Sara Duterte. So, ngayon mga kababayan, no, speaking of Leni Robredo nga, ngayon, nakukumpara ngayon si Leni Robredo at saka si Sara Duterte. Okay. Actually, no, kung ano man yung nararanasan ni Sara Duterte ngayon, kasi ayan ang narrative ngayon ng mga DDS na biktima daw po ng political harassment si Sara Duterte. Okay. So ngayon, kung meron mga biktima dito ng political harassment, kung ano man ang naranasan ni Sara Duterte ngayon, mas malala pa po yung naranasan ni Leni dito. Di ba? Anong tinawag nyo kay Leni Robredo dati? Boba. Di ba? Tapos, lutang.
Diba? Well, ako tinawag ko siyang lutang noon, nung election yun. Kasi ito no, kasi marami din kasi mga kakamping tayo ng, ito lang masegue ko lang ng konti. May mga kakamping po kasi na asar pa rin sa akin hanggang ngayon. Kasi nga daw, ang tindi daw po ng mga banat ko kay Leni Robredo nung eleksyon. Mga kababayan, eleksyon yon. Parte yon ng election process natin, batuhan ng putek, natural yun. Di ba? Pero after ng election, di ba, nung si Leni Robredo ay tumigil na sa pagbabanat kay PBBM at sa presidente at ginalang po yung desisyon ng taong bayan, tinigilan na rin po natin si Leni. At bago pa po mag-election, hindi po ako political vlogger noon, di ba? At wala akong pakialam kay Leni noon, nung election lang. So ngayon mga kababayan, ang pinapoint natin dito, no, ang dami po nilang tinawag kay Leni Robredo, boba, lutang, di ba? Tapos ang pinakamalupit dito is, ano daw, may boyfriend daw, na si Bolet, isang congressman. Okay. At nagulat talaga ako dito, no, na ang nagpauso pala ng ganyang klaseng chismis ay si Digong. Si Duterte pala nanggaling yung chismis na yan. So, pakita ko sa inyo, no? Meron pa nga dito, sinabi daw, si Lenny daw po nagpalaglag, di ba? So, ito, may video dito, panood natin to. Yung pangangantsaw, yung pangungutya, yung paninira, ang sabi ko nga po, yung 5.5 years, para akong sumama sa fraternity. Nahinizing ako ng 5.5 years. Si Ma'am Lenny, medyo shorter than usual yung damit na, gusto ko sabihin, Ma'am, mag-shorts ka na lang kaya. Ma'am, balita ko may boyfriend ba? Sabi diyan sa, huwag ka mayaan. Do not be offended, pero sabi nila, hindi ko totoo. Ang description ko nga po, para akong binugbog ng ilang beses. Kaya kung totoo yun, ma'am, may mapatay na congressman na bago. But, para mabiyuda uli. O, di ba? Naalala nyo to? Naalala nyo itong ginawa ni Duterte, no? Napakabastos talaga, no? So ngayon, ang point natin dito, no? Kung ano man yung nararanasan ni Duterte ngayon, walang kwenta po yan. Kasi kumbaga ngayon yung nagiging basher lang o nagiging critic po ni Sara Duterte is yung mga taong bayan tsaka kaming mga vlogger. Pero si Leni Robredo, mga kababayan, no, ang isa sa mga bumastos sa kanya, yung presidente mismo. Di ba? Ibang-iba po ito kay PBBM. Si PBBM, nakita mo, di ba, kahit na medyo inis na yan, pero may respeto pa rin yan kay Sara. Hindi katulad ng ginawa ni Duterte kay Leni na pambabastos po talaga. Well, kung babastusin din po ni PBBM si Sara Duterte tulad ng ginawa ni Digong, kukundinahin din po natin yan. Pero mukha naman malabo mangyari yun kasi may breeding po ang presidente natin ngayon. Hindi po katulad po ni Duterte na bastos. So yun mga kababayan, nasa kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa posibleng pagsarado nga po ng mga satellite office nga po ni Sara Duterte. Okay? And then, syempre, anong masabi nyo rin po dito sa pambabastos din po ni Duterte kay Digong, pambabastos po ni Digong kay Leni Robredo. Okay? Yun po mga kababayan, sa pagkababat, binabasa ko pong lahat yan. So, muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. Salamat po. Thank you.